Hello again! Gandang Kachika Live! Andito na naman po tayo para po magbigay ng panibagong update sa mga paborito nating artista. Ngunit bago po tayo magsimula sa ating unang topic, gusto ko lamang po kayong bigyan ng update sa ating pinakapaboritong love team. Ito nga po ay ang Hotden. Miss Catherine Bernardo nagbahagi ng kanyang ilang larawan sa kanyang Instagram account. Ng kanyang mga larawan, ito po yung caption ni Miss Catherine Bernardo. Fun days start with the perfect outfit and got it right. With Ben Shine every day, look your best and bring you a game like a hot. Suot nga po ni Miss Catherine Bernardo ang baseball shirt siya at nakapants na nagbuhat tuloy siyang college student at ang ganda niya. Mantala si Mr. Alden Richard may iba't ibang larawan na lumalabas sa mga social media platform. Ito nga po ay nakapag-picture ang dalawang fans kay Mr. Alden Richard. Ngunit, napansin po ng mga netizen, napansin ng mga fans ng Hotden na iba po yung hairstyle ni Mr. Alden Richard. Ito nga po ay may tinitippings ngayon si Mr. Alden Richard na hindi pa confirm kung teleserye ba to or movie. Ang ngayon, tahimik pa ang Hotden at may sari-sariling ganap. Ay de las Alas. Halong emosyon ang kanya nararamdaman sa mga balita na nakarating sa kanya tungkol sa pagtataksid ng estranged husband niyang si Gerald Sibayan. Masakit ng konti pero masaya ako dahil valid pa lang lahat ng mga nararamdaman ko tungkol kay Gerald, hindi tamang hinala lang. Ilang Pilipino sa Amerika ang nagpapaabot kay Miss Ai ng mga kwento tungkol sa sighting nila kay Gerald. Ayon sa impormasyon na karating kay Miss Ai, kasama raw ni Gerald ang isang babae at magkahawak kamay sila sa magkahiwalay na petsa at lugar na nangyari noong March 2024 at June 2024 sa San Francisco, California. Sinabi nga ni Miss Ai na imbis na masaktan, nagpasalamat siya sa mga taong naghatid sa kanya ng mga balita. Nakakatulong daw ito para mas mabilis ang pag-move on niya mula sa isang malungkot na karanasan. Inilahat nga ni Miss Ai sa isang interview, wala pa talaga akong dapat panghinayangan dahil nagpatagpi-tagpi ko na ang mga insidente nagpapatunay na may babae siya. 2 beses niya akong tinawag na Be o Darl ang tawagan namin. Minsan tinawag niya ako sa ibang pangalan, hindi ko lang matandaan ang pangalan. Pero pinagpipilitan niya sa akin na Darl ang narinig ko, hindi ibang pangalan. Lahat pa ni Ai, nagigising ako sa umaga 7 AM, naririnig ko nagsasalita siya ng English at may kausap. Nang tanungin ko siya kung sino ang kausap niya, wala raw. Nanonood daw siya ng TV, baka yun daw ang naririnig ko. May pagkakataon din nagsasalita siya sa sarili, paulit-ulit sinasabi niya na magiging citizen ako. Nagtataka ako noon pero hindi ko masyadong pinapansin. Pero nang hiwalayan niya ako, saka ko na nagtugtong-tugtong ang mga insidente. Tama palang pakiramdam at nararamdaman ko sa kanya, hindi tamang hinala lang. Pumasok din sa isip ko na talaga nagplano siya na para makarating sa Amerika. Ang tinutukoy ni Miss Ai ang impitensyon ni Miss Gerald para magkaroon ito ng green card at maging legal ang paninirahan nito sa Amerika. Magaan na raw ngayon ang kalooban ni Miss Ai dahil kusa nang dumating sa kanya ang mga impormasyon kaya hindi na niya kailangan mag-imbestiga para malaman ang tunay na dahilan ng desisyon ni Gerald na wakasan ang kanilang relasyon. Laurel, malandi at mataray nga ba? Marami nga po nagsasabi, mukhang malandi at mataray daw ang sessionist actress at singer na si Miss Denise Laurel. Isa ito sa singaranagot ng prinsesa ng City Jail, star na maging special guest siya sa Fast Talk with Miss Boy Abunda nitong nagdaang Lunes, January 20, na napapanood sa GMA7. Pinaalala kasi ng King of Talk na si Tito Boy Abunda ang naging pahayag noon ng blockbuster director na si Miss Cathy Garcia Zampana tungkol sa kanyang personalidad. Direk Cathy once said na because of your look, kapag hindi ka kilala, sasabihin ang taray-taray ng babaeng ito at ang lande. Ang sabi ni Tito Boy sa actress na nagbabalik kapuso ngayon sa pamamagitan ng after series na prinsesa ng City Jail. Di po yung nauna ang natawang hirit ni Miss Denise. Ang landi kasi ng mukha mo, yung features mo, ganyan. When she said that, Tito Boy, may nag-click sa utak ko. Kaya pala people, no matter how soft my heart is, they always come up with their own assumption. Hindi nila ako nilalapitan. I would always get hurt in love. People always make their own assumption about me because of how I talk,
how I look, my last name, where I'm from. Ipatas lang naman kami so hindi ko magets ang natatawa at nagtatakang pahayag pa ng aktres. Kaya naman ang ginawa raw ni Miss Denise, pinagkakitaan na lang daw niya ang mga image na malandi at mataray kaysa seryosohin at magalit hinggil sa issue. Talagang humihingi raw siya ng project kung saan matatari at malalandi ang kanyang karakter. And in fairness, pak na pak talaga si Miss Denise sa mga kontrabida roles. Dumako naman po tayo sa ni-reveal po ni Miss Heart Evangelista. Ni-reveal na nga ng kapuso actress at international fashion icon na si Miss Heart Evangelista kung anong part ng kanyang mukha ang kanyang pinaretoke. Nag-post ng isang video si Miss Heart sa kanyang Instagram account kung saan ipinakita niya ang isang lumang litrato ng Candy Magazine kung saan siya ang cover girl noong August 2000. Ayon nga po sa Mrs. ni Senate President Chess Escudero, kung ikukumpara ang itsura niya sa naturang magazine sa face niya ngayon, dips lang yung naiba. Diretsahang ang pag-amin ni Miss Heart sa kanyang IG read, dips lang yung pinagawa ko, that's true. Feeling ng kapusi star ay maraming magtatas ng kilay sa kanyang revelasyon hinggil sa pinagawa niya sa kanyang mukha. Kaya naman pinagdiinan niyang, I'm saying the truth, if you don't accept it, then well, wait for judgment day, because it's the all real except that lips. Sabi pa nga ni Miss Heart, talaga raw maraming tao ang nag-aakalang ipinarotoke niya ang kanyang mukha. My eyes and nose, etc. were made by God, I swear. Ang hirip pa na actress ng global fashion icon. Shape pa ng actress, darating ang isang araw, magpapakita siya ng bisibo na magpapatunay na mula sa doktor na nagretoko sa kanyang mga labi na nagsasabi siya ng totoo. Sue Ramirez, Dominic Roque, spotted na magka-holding hands habang naglalakad. Officially, mag-on na nga ba ang actress na si Sue Ramirez at ang aktor na si Dominic Roque? Paano ba naman kasi ang lantad na talaga na sa publiko ang kanilang pagsasama, kaya naman hindi nakatakataka na mag-viral na video kung saan makikita magkasama ang dalawa. Marami ang mga kinikilig sa pagiging sweet ni Sue at Dominic. Hindi naman mawawala ang mga basher na nababanggit pa rin ang mga past partners ng dalawa ng si Bea Alonzo at Javi Benitez. May isang komento, bagay talaga si Sue at Dominic, no? Sana kayo na talaga hanggang sa huli. Komento naman po ng isa, right timing na makahiwalay sila sa dati nilang mga jowa. Tignan mo naman, bagay na bagay. Iba ang glow ni Zoe lately, iba talaga pag nasa tamang tao. Amen, amen. Say naman ang isa. Chika naman ang isa, sus, bakit ang bilis naman atay naka-move on. Sa ngayon ay wala pa rin paglilinaw sina Zoe at Dominic sa kung ano ang estado ng kanilang relasyon. Ngunit aminado ang dalawa na masaya sila sa pili ng isa't isa. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel. And please don't forget to hit the bell button for our latest updates.